Hi guys, in this video magre-rebleed lang tayo ng preno. Actually guys, pangatlong beses na namin ito na-bleed. Una sa mekaniko at yung dalawang beses, ito yung pangatlo. Ako na yung nag-rebleed. And disclaimer lang guys, hindi tayo expert sa brakes. And lalong-lalo na hindi tayo expert sa mga brands na pinapalit natin sa mga motor natin ngayong kung ano man yung mga nasa market, hindi tayo expert. Ayun, kinig ko yung preno kanina na nakita niyo sa pinaka-intro kung if bago siya, pero kinig natin kung lulusot siya. Hindi naman siya sumagad. Kasi kung sumagad siya, siyempre babalik natin yan or ipapawaranty natin yan. Luckily hindi naman kasi bago naman yan. And ito, binibleed na ulit natin siya. And galing ako dun sa E3 na RCB brake lever. So ngayon itong kinabit natin, itong yung S1FL, doon sa mga nakakaalam ng mga ganyang brand sa RCB. So malakas yung E3, kaya hinahabol ko yung lakas na preno niya. Gusto ko ma-i-apply dito sa S1FL yung ganong feeling. Ang kagandahan lang dito sa S1FL, yung aesthetics and talagang maganda yung looks. And guys, yung kung naghahanap kayo ng yung sa one finger, two finger braking move, magagawa niyo siya dito. Kasi yung korte niya, yung gaan niya, na andun talaga magagawa niya yung one finger na braking move or yung paggalaw niyo ng brake, kaya niyo siyang i-brake ng one finger. So dito guys, binilit ulit natin siya and meron siyang lumabas na bula talaga. Meron pa rin talaga siyang hangin after ng ilang beses na na-bleed to. Ito, pangatlo na nga to. So this is a 14mm na piston na braking system, itong S1FL. Yung E3 na pinalit natin dito, 14mm. So itong inilalagay natin na brake fluid, and huwabanto ulit tayo yung konti lang. Bendix na DOT4. Mabili lang yan sa mga shop, 100 pesos. So yan, yung ginamit natin. And masabi ko, malakas yung E3. Talagang konting tiga mo lang, ramdam mo yung tigas. Although talagang pagdating sa looks and doon sa aesthetic, talagang yung S1FL talagang solid. Yung E3 kasi more on stock look lang talaga siya. Pero doon sa gamit or doon sa kanyang may bibigay na braking power, yung E3 talaga namang solid talaga. So yan, okay na, nadagdag naman yung braking power niya and tumigas-tigas siya ng konti. So habol natin yung konting tiga lang, nandun na. Konting adjustment lang doon sa, kasi may adjustment to, unlike sa E3 wala. So pwede kayo mag-adjust dito. Bali mas maganda dyan kung magba one finger kayong braking style. I-adjust nyo siya palayo sa inyo. Kasi kung ilalapit nyo siya, sasabi siya dun sa inyong daliri. So yan, tama-tama lang yung layo niya sa akin. As if medyo may yung daliri natin. Pero kita nyo naman na hindi siya sumasabit na sa ating middle finger. So yan yung one finger braking style. Pwede rin two finger, basta i-adjust siya dito sa kanyang tornilyo dito sa ayan, may bilog na yan. So mahalaga na i-adjust nyo siya ng depende sa reference nyo kung ano yung gusto nyo. So sa akin ayan, tama-tama na yung ganyang adjustment. And may tigas na rin naman. And maganda yung feeling sa kamay. Kaya siguro ito rin yung ginagamit ng mga nagre-racing or mga nasa track, kasi talagang magaan siyang And kung tatanungin niyo kung nasubukan ko na to actual do sa talagang normal na tumatakbo kayo, na-testing ko na to. Ginagawa ko na to dati, yung mga one, two finger na braking style. And dito sa S1FL talagang applicable siya compared do sa stock at saka dun sa ibang
klase ng brake lever, ipreno. So yun lang guys, and sana nakatulong, and please like and share and follow me at James Reels dito sa Facebook. Yun lang, and thank you, God bless. Ride safe guys.